Norman, Kuya, anong balita? ano na, kanina nagdugo. Wow, congrats! Ayan. Wala kuya. Ha? Grabe po ako Ano? Nakita mo na ako? Naninag ko lang. Nakita ako, nakita ako. Ano, pogi? Oo, grabe. Salamat, oh. Oh, ayan. Oh, kita mo na ako? Ay, grabe sir. Grabe ka pala kuya. Anet yan. Grabe. Grabe, kakatuwa. Ano pala po? Ilang kami? Ano? Teka lang. Yun, sa 2, 3, 4, 5, 6. Ay, grabe. Ayan mga Kalingap, di ba? Napakasayang pagtatagpo nila Norman at nila Kalingap Rob. Pero bago yan, ano ba yung mga nakaraan ni Norman? Ayan, gusto ko i-share sa inyo kasi proud lang ako kina Kalingap Rob. Talagang nakaka-proud ang Kalingap. Syempre sa pamumuno yan ni Kuya Bal Santos Matubang. Thank you po. Ayan, syempre Kalingap Rob. Kaya wag nating skip yung kanilang mga ads dahil doon man lang is nakakatulong tayo. Hindi man bahay, hindi man edukasyon yung naibigay kay Norman, pero mas napakalaking pagtulong yun ay pagkalob nila kay Norman dahil dun sa binigay nila pag-asa kay Norman, lahat pwede nang gawin ni Norman. Kaya ayan, sa mga susunod na video or sakaling mapanood natin si Norman, is support natin. Ayan, ano ba itong mga tinutukoy ko? Pero panoorin nyo yung latest video ni Kalingap Rob kay Norman. Pero ito ipapakita ko kasi sa inyo is yung mga dati pa, yung dating buhay ni Norman na talagang may inspired kayo na siguro kung nakakaranas kayo ng pagsubok, ng problema, pag napanood nyo to sila, baka sabihin nyo, is napakasimple lang pala ng problema nyo kumpara sa kanila. Talagang sinubok sila ng Panginoon na, ayan, ginamit ni Lord sila Kalingap Rob para sa buhay nila Norman. Kaya anumang pagsubok natin sa buhay, huwag natin kalimutan magpa-thank you sa Panginoon. Anumang mga pagsubok, problema man yan, o blessings, lagi pa rin tayo magpasalamat at mag-pray. Ayan, panoorin natin si Norman nung unang-unang video nila Kalingap Rob sa kanya na punong-puno ng hinagpis, ng problema, pero ngayon ang ganda ng ngiti niya. Ayan, dito muna tayo sa ano. Kaya mag-ready kayo ng panyo, sigurado yan, dahil nung una akala ko ganun lang, simple lang, pero habang pinapanood ko to, grabe na yung iyak ko. Basta, ayan, keep on watching. Ito ang kwento ng isang binata na biglang nawala ng paningin. Isang binata na siyang tanging maaasahan ng kanyang pamilya, pero bakit ganito pa ang nangyari? Isang binata na nagtatanong sa taas kung ano ba ang ginawa nilang mali para maranasan nila ang lahat ng pagsubok na ito. Andito daw, bro. Ay! Nay! Bakit po, Nay? Natutuwa po ako. Ano po? Natutuwa po ako. Bakit po kayo natutuwa, Nay? Ha? Tagal ko na po kayong hinahanap. Kaya lang, wala man ako magawa. Hindi ako marunong mag-cellphone. Opo. Tapos po, kaya po, interesado ko kayong makita. Ang anak ko nagka-problema sa mata. Nagka-problema po sa mata? Opo. Hindi ko akalain na nakarang araw. Sabi ko, Diyos ko po, hulog ng langit. Natukoy kami. Paano po? Ayan, syempre si Lord yung may gawa niyan. Talaga namang sa tagal-tagal na panahon, talagang ito yung araw na pinagkaloob para sa kanila na matagpuan sila ng Kalingap. Nakakapandig balahibo dahil talagang inaasam-asam nila nanay na makita sila ni Kalingap Rob. At syempre siguro sa panalangin nila yan. Kaya yung mata ng anak ko, kabiyak pa lang ang lumabo. Tapos lumilipat. Sa ngayon, 2 ng mata. Ay, anong nangyari kaya doon? Ano? Ano pa lang siya? Asan po yung anak niyo po? Nandito sa duyan. Ano po yung trabaho niyo? Opo, andikra po. Papuntahin niyo po yung anak niyo dito. Hindi makapag-isa. Hindi ko po. Papuntahin niyo po dito. Hindi ka po. Ayan po. Ayan, alam nyo ba, nung unang pinanood ko to, syempre yan yung bunga, diba? Akala ko napakasimpleng ano lang, pangyari, ganyan lang. Pero, nung napanood ko to ng buo, kaya ayan, panoorin nyo hanggang dulo, talagang maiiyak kayo sa buhay nila nanay, sa sitwasyon na dinanas nila, sa mga problema nila.
Pwede dyan si Kuya. Hoy! Bakit po? Okay lang po kayo? Masaya. Masaya lang. Sobrang saya po talaga. Sobrang saya. Pero kung titignan mo siya, parang nakakita siya. Okay po. Walang problema. Walang problema. Okay ang mata niya. Anak sa harap, pagit na sila. Kaugat mo. Ano nangyari po? Ano nangyari sa'yo, Kuya? Ang sa pwedeng po sabi ko Laksis, natanong po namin kung anong sakit. Pinakuhaan kami sa dugo sa baka may diabetic daw po ako sa ano. Yung una po kay Dr. Sa Perer, nagpapagamot na kami nung nakarang taon. Ay naglalabo na to. Ito dati na to. Ngayon wala na rin. Tapos ito po, naglalabo. Sabi daw glaucoma daw po. Yung maliit na daluin daw ng dugo punta sa mata para bigyan ng imahe. Tapos binigyan kami ng mga binibiling gamot na pinapatak ang mahal nung time na yun, nung nakarang taon lang. Tapos nung nabalik siya, tapos nabalik, nalabo, nalinaw, hanggang sa pinapunta na kami ng Naga. Pagpunta namin ng Naga, ang una naming si Dr. Sia. Sabi ni Dr. Sia, hindi daw siyang sa akin kasi iba daw yung alagayan ko, hindi daw ito glaucoma. Ibang kaso daw ito. Tapos nirefer niya kami kay Dr. Atienza sa retina daw po yun, sa loob ng mata, pagdurugo. Pagdurugo. Anong pinagmulan yan? Ang tatanong po namin kung ano po ang pwedeng maging dahilan nito. Akong sinisisi ko yung kasi cellphone ko siguro dati, kasi computer ko talagang yun talaga. Pero sabi niya hindi daw yun talaga. Hindi yun. Kasi ako ganun din ako eh. Kasi lahat po dito ang sabi sa akin, yun daw talaga. Yun lang rin ang naiisip ko. Tapos Ang naisip niya at naisip ng mga kapitbahay niya na makakilala, gawa ng kasi cellphone, computer. Pero sabi naman daw ng doktor is hindi yun, hindi dahil dun. yung pinakuha kami sa dugo, kung baka daw may diabetic ako sa mata, kasi yun daw ang talagang pinakang nito. Baka diabetic sa dugo. Tapos baka daw nabugbog ako na aksidente, AIDS, cancer. Wala po naman akong ganun. Ibig sabihin, hindi pala siya inborn. Hindi po. Ilang taong ka na? 25 na po. Kailan kasi ilang taong ka nang nabulag ka? Ito pong, nung nasa Pasig po ako ng 22 pa lang yata ako, ay naglalabo na to. Tapos pag uwi ko dito, naglalabo na yung kaliwa? Nung unang ko. Tapos hinayaan ko lang po at wala nga kami pira. Nagtrabaho pa ulit ako sa Malinaw Alba. Anong trabaho mo nun? Nasa Pasig po ako, factory. Factory? Nagchicherya. Chicheria. Tapos nung uwi ko dito, nagtrabaho na po ako ng nakarang 2 taon. Nagtrabaho na ako ng... Panganay ka? Pangatlo po. Pangatlo? Na ako ng bakery. Tapos nung nandun ako, wala na talaga ito nung nandun ako. Kasi hindi naman ito mapagamot at wala nga kami. Tapos, nasa Malinaw. Nahirapan ka mag-adjust, syempre. Ano pangalan mo nga, Norman po. Norman? 23 years old, 25? Hindi yung mo yan ngayon? Ang po, kapabalik namin sa Naga, sabi nung talagang mag-oopera sa kanya, minsan man lang dumating ng Naga. Naka-schedule kami nung last September. Sabi, siya sa opera, ready na siya kasi darating ang doktor. Wala naman kami ma-ready ng pera at yung anak ko namang may epilepsy, nanganak lang kulang sa buwan. Yung July 21 din po ako. Nung last July. Grabe. Yan, ito na yung problema ang unang narinig ko. Akala ko si Norman lang, pero ang nakakalungkot, meron pa palang kapatid siya na may epilepsy, tapos na nanganak. Nanganak na lang kulang pa ng 5 araw sa 7 months. At yung baby po, na-incubator ng 1 buwan at 4 na araw. July 21, nung yung huling punta namin kay Dr. Sia, Atienza, nagkakabili pa kami ng gamot na nakakapatak pa. Tapos yung time na 21, July 21,
nanganak din si ate ng Kulang Saban. Nung nagpunta kami Naga, sila lang nandito. Tapos, yun, hindi na pa patak sa mata. Ngayon May po, gamot kayo na nilalagay po, may gamot kayo nilalagay. Wala na po. kami bumibili, gawin ang sabi niya, Mama. May chance pa daw po ba na makakita si Sabi po ano? ni Dr. Atienza, may chance daw po kung May chance pa? Maagapan? Po, nag-isang taon hindi ko na po. Maagapan. Ngayon wala naman. Yun yung napakagandang narinig siguro nila Kalinga Prab kahit papano nagkaroon ng pag-asa, di ba? Kaya andun na lang talaga yung kagustuhan nila nanay na may makatulong sa kanila, na matagpuan sila ng Kalingap. Kaya grabe nung dumating talaga si Kalinga Prab na parating pa lang nakita si Mac, parang punong-puno na siya ng pasasalamat, no? Kami. Ang dami ng baga po mga ay hindi siyang pwedeng lapitan. Nilapitan ko. Lahat sila okay, lahat tutulong. Ang gusto nila mangyari, kung kami na opera na, may kwintada kung magkano, saka sila tutulong. Diba? Lahat daw ng lalapitan or nilapitan or pwedeng nilapitan niya na. Kaya lang ang hinihingi sa kanila na is yung pinaka-total. E paano nga mapapagamot kung wala nga ganito, di ba? Ang gulo, di ba? Kaya minsan talagang nakakalungkot man, pero walang magagawa dahil yun, tayo lang yung hihingi ng tulong. Kung yun ang hinahanap ng hinihingan na natin ng tulong, kailangan may total na, may resibo na, saka lang sila tutulong. Pero hindi naman talaga yun yung pinaka-total na itutulong. Pwedeng 1/4 lang, pwedeng kalahati lang, di ba? Kaya ito na talaga yung pinaka-pag-asa nila nanay, sila Kalinga Prab. Hindi naman kami makapunta sa number 1. Dapat may ano na, Mayroon kaming kwenta kung magkano nagastos. Total bill. Tulong sila. Wala naman kaming pera. Yung ama naman niya, ang paalam sa amin magtatrabaho. Ayan. Ito ba, kanina, si Norman Bulag, yung may anak pala siyang, may kapatid din pala si Norman may epilepsy na nanganak, na kulang sa buwan. Tapos ngayon, yung tatay ni Norman o asawa ni nanay. Wala kami binalikan. Ngayon, Norman, wala ka nakikita talaga kahit nakaninag na liwanag. Liwanag po ang kong liwanag, pero hindi na po nakakabo ng kahit anong object, tao. Wala na. Pero may gumagalaw sa kamay sa harap ko. Pero hindi ko siya makikita ng kung ano. Pero alam mo may nagagalaw sa harap mo, parang shadow, ganun, silhouette. Kasi talaga kung wala nakakaalam, hindi isipin na bulog si Norman o wala nakikita. Kasi yung mata niya, itim pa naman, maayos pa naman, di ba? Kaya talagang may pag-asa. Pwede pa yan, siguro. Baka Kapag lang. may langit na ganun, tapos may ganun na, nakikita ko yun. Pero hindi ko nakita kung ano yun, yung gumagalaw. Diyan ko. Grabe, Ang naramdaman mo nun, Norman, nung unti-unting nawawala yung paningin mo? Na ko na parang gano'n na ngayon mangyayari. Tama, ganito na ngayon nangyayari na. Parang naisip mo na noon na Nasamarin ako nung tutulala ako kasi baka nga ito na yung mangyayari sa akin. Nung hindi pa siya Pagkababala po nagugulang, sa isang ina. naisip niya na pwede Ako ganito bibigyan mangyari ka sa na ngayon. Hindi na makakita ang anak. kasi Sa ngayon po, inaabot mo ng kanyang pagkain, naaawa ako. Kasi ayaw na niya magkutsara. Mama, kamay na lang. Anak ko may tinik, di ba ni Mama, sasalatin ko na kanya. Ilalapit ko ang kanin, sama-sama na. Ilalapit ko yung hinawa ng kamay, sama-sama na. Nung last pong kami pumunta ng Naga, ako ang nagsama niya, tuwan hindi pwede yung kapatid. Nagkain kami ng restaurant, ayaw niyang kumain. Kaya niyang kumain, Mama, nakakahiya. Hindi anak ko, hindi kita ikahihiya. Yung gano'n, kakain tayo at malilipasan tayo ng gutom. Hindi ako nahiya sa restaurant, hindi ako ng tabo na hiyawan niya ng kamay para siya makapagkamay lang. Nagtaka nga po yung hinihingan ko ng tabo, bakit kailangan ko ng tubig. Kasi po kakain ng anak ko, wala siyang makita, zero balance na siya. Hindi po ako nahiya kasi anak ko niya. Kaya nung makita ko yung ko po. Grabe talaga ang sakripisyo ng isang nanay, di ba? Tapos sa ganyang sitwasyon nun, yun na nga, yung tatay, pinabayaan pa sila hang saklap, di ba? Kaya andyan talaga yung mga panahon na dapat mas kumakapit tayo kay Lord. Huwag natin siyang questionin. Imbis is, mas lalo tayong kumapit sa Kanya, mas lalo tayong sa Kanya humingi ng pag-asa.
Ano masasabi sa akin ang marami? Dapat daw hanapin namin kayo. Di ko alam kung paano paraan. Di ako marunong mag-cellphone. Ayan, may mga nagsasabi na talaga na hanapin nila sila Kalingap Rab. Kaya lang walang alam si nanay. Ngayon, ang marunong mag-cellphone ka ako yung anak ko na walang paningin. Sa totoo lang po, nagsasabi siyang, Mama, maano ka bukas? Kakuhaan ako ng bundok. Mama, maliligo ako. Teka, tanghali, nandito na ako. Pwede ako, tanghali ka na lang maligo. Kasi ako mag-aatid din ang damit niya. Tapos pagka sabi niya, Mama, sige na, okay na. Sunod na araw na lang ako maliligo at gawa nung kung busy ka naman. Kasi ako na lang ang nagtatayong tatay nanay sa mga anak ko. At wala naman. Pinabayaan na kami nung asawa ko. Nasabi nga nung iba baka patay. Hindi ko alam. Wala kaming balita kung patay o ano. Dati nakukontak ng mga anak. Ngayon hindi na. Kaya sabi ko nagsawa na yun sa akin anak ko. Sabi ko nga sa marami, alam mo ang kahirapan ng buhay kaya ko. Yung pagdatis namin kaya ko. Pero ang mawala ng paningin ng anak ko. Yan ang iniiyak ko. Hindi ko akalain ng anak ko mawawala ng paningin. Hindi po kasi natin inaasahan na ganun yung mangyayari. Hindi ko pinangarap. At yan naman, hindi naman sadya ganyan ang mata. Kaya ang tanging hiling ko na lang, sino kaya may magandang loob na kay pagamot ang mata ng anak ko? Pa-check up natin, no? Madala ng anak ko. Sabi ko ngayon, masaya ako. Di ba nakako kami maghihirap? Gawa na pag nakakita pa siya, makakatulong siya sa akin. Sa apat kong anak siya ang lalaki. Ayan, totoo yan nanay. Talagang mag-pray lang tayo dahil pag nakakita uli yung anak nyo, talagang siya pa rin naman talaga yung makakatulong. Di ba kung napanood nyo na yung latest vlog ni Kalingap Rab, talagang nakakita na siya at sabi nga ni Kalingap Rab, pwede na siya maging scouter at ibig sabihin pwede na siya maging vlogger. Ewan ko lang doon sa tatay, nga siya ngayon, huwag yun pabalikin dyan. Pag naging vlogger na si Norman, o di ba? Tuloy natin. Lahat babae. Opo. Ang panganay ko, yung nagka-baby, may epilepsy. Grade 5 siya nang mag-umpisa. Pero tinaguyod namin niya mag-asawa. Hindi namin napagamot talaga. Nadala mo namin niya ng PDX. Namuhay kami nung araw. Kahit quarterly, nasa PDX kami. Bumabalik ang sakit kahit kami may gamot. Tapos hindi ko kalahin nagdalaga. May nagusto, umibig siya, nagkaanak. Doon ako nagka-problema. Paano na ito? Kaya minsan nga po, nagbuntis yan. 25 ang anak niya nung unang pagbubuntis, 20 po inatake. Diyos ko po, sa taan ng buhay Ibig sabihin pala, Norman, nung unti-unti lumalabo yung mata mo, naramdam mo na baka Ganito na yung... ano nangyari. Mahirap po talaga. At alam ko naman wala kaming pera naman. Nakapag-aral ka ba? Hanggang high school po. High school? 4 years lang yan. Kaya kung alam ko kayong nandyan nung magpa-feeding po kayo, talagang mag-aabala ako. Ay ako nangunga ko ng ganyan sa bundok. At paano naman kami magkakaroon ng project kung wala Ibig sabihin, kilala nyo na rin po kami, naririnig nyo na rin nabanggit po. lang ng marami. Kasi wala ka naman cellphone. At kahit saan tayo magpangiti, hindi ko kayo kilala. Kaya sabi, Ibig sabihin, as in hindi pa kilala ni nanay, naririnig niya lang ang kalinga pero hindi pa niya napapanood, hindi pa niya nakikita, kaya kahit daw magkita sila kung saan mang daan yan, hindi niya makikilala. Kaya napakabuti ng Panginoon dahil, ayan, may man nakapag-recommend para kay nanay. na lumapit ng tulong. Paano? Sa paanong paraan? Tulungan ninyo kami, kayong marunong. Sabi ko. Kaya nung medyo nabalita ko nga nung last na... Buti nakapunta dito si Supermac. Sino nagsabi sa'yo Supermac na dito? Nagturo sa'yo? Ano ko lang din, kababata ko na. Kaya nga po, pagkakita ko sa kanya kanina, may pasambigas, nagkaiyak pa ako sa tuwa. At totoo po, wala kaming kakainin. Wala talaga po. At totoo Magkano lang. pong kinikita nyo sa ganitong pagtatrabaho? Uy, depende po yan. Kung ako'y Grabe, ramdam na ramdam talaga natin yung ano no, yung pagpapasalamat ni nanay, yung talagang as in kahit ako di ko may paliwanag. mabilis, makakaano ako, 700, 1 week, kaya sobra pa. Pag medyo hindi naman nga pwede mag-straight ako, may inaatindi. Tapos yung baby nung aking anak, hindi ako pwede mag-straight ng trabaho. Kaya depende yan. Kung sino naman yung may mga luwag-luwag dito sa aming barangay, bitan nga po, barangay namin, nagbibigay pa sa amin ng pera. Dati po, nung ang baby ko ay nasa incubator, naluluha ako sa tuwa. Dumadating po dito ang pera. Pandagdag mo. Mahirap talaga yun, yung bigla kang mawala ng paningin na hindi naman siya inborn. Norman, ano yung gusto mong sabihin sa mga makakapanood sa'yo? Sa mga kakilala mo or sa mga viewers? Nangi po akong
tulong na sana makapagpagamot po. Na Kita lang po ang anak. kahit sa mata lang, makakita sana ng muli. Hirap nga ng ganito at si mama matanda na yan. Iisip ko baka, paano na? Sinabayaan naman ang kami. Ano? Sulo ka pating lalaki pala, no? Nakakatulong pa ako dito, nakakita pa ako. Kaya pala maaga ka nagtrabaho. Para Pagka-graduate ko nga, isip ko nag-baker na po. bakery ka. Trabaho ko ng piggery, baker, factory, casting magkabot. Hindi ko na isa pinag-ano ng kabot. Sabi ko, yung buhay ka, paano ko nakalibing ka na dyan? Huwag ka dyan. 58 na sa mama, paano kung isip ko kasi yung susunod pa, paano na kung tumanda na yan? Paano na kung ano, wala nang... Kasi ngayon, si mama mo, siya nagtitingin sa'yo, no? Totoo lang. Paano kung di na ni mama kaya magtrabaho? Yung kapatid ko may epilepsy pa yan. Ako, ganito, paano na buhay? Kasi po si mama pag kukuha po ng kalagimay, yung ginagawang declarap, yung isang kapatid. Ihabilin ko siya sa kapitbahay. Gawa ng kung uudo, paano na. Oh. Tapos isa ko pang anak na may sakit, ihabilin ko pa rin siya at maka po atakihin, paano na. So, ikaw pa rin talaga na yung talagang kailangan nila dito para sa kanila. Sa totoo lang po. Kaya sabi ko sa kanila, anak ko, kahit ako nawalan ng asawa at ako'y nayawan ng papa ninyo, mahal na mahal ko kayo ang buhay ko. Tapos nagkaganyan naman kayo, ganyan. Sabi nga sa mga anak ko, magbait lang kayo, tatawa sa atin, magtutulungan tayo lang, sabi ganyan. Hindi ko man akalain ang anak ko isang lalaki, magkagayaan pa. Siya pa yung nagtatrabaho sana, siya yung nakakatulong. Ano po? Nga niya, mama. Kaya mo na yung bahay natin yan. Ang malagay makakita ako, ako yung kakita, gagalaw din yan. Ay, oo, anak ko, magtutulong-tulong na lang tayo. Yes, sabi ni Nana is di baling hindi mapagawa ang bahay nila. Basta makakita lang. Kasi pag nakakita nga naman na si Norman, kaya-kaya na ni Norman, di ba? Ayan, good luck kay Norman ngayon. Panoorin niyo yung latest vlog ni Kalinga Prab. Sana is kapag naging vlogger na rin si Norman, Scouters, support natin, di ba? Yung tatay nila, sinukuan kagad sila. Kaya pagpatuloy mo lang yan, tay. Wag, sukuan mo na sila. Sorry, Lord. Ay, sa ngayon po, kaya pakiusap lang. Ay, hindi po ako ng tulong. Pagpapagamot lang po ng anak ko. Matakakita lang po ang anak ko, okay lang. Saan doktor na po kayo nakapunta dito sa Daet? Di ba si Dr. Ferrer yung ano dito, no? Isang nauna, nirekomenda na nga kami. Nirekomenda na. Wala na talaga kahit sa Naga, wala din po. Meron po sa Naga, sabi ni Doktor, Medical access kami. si Dr. Atchen Salan daw po ang doktor sa mata ko. Sa buong Atchensa? Bicol region daw po. Dr. Atchensa. Ayan, sana mapanood ni Dr. Atchensa, no? May schedule ka namin sa kanya para Ano po, nung nakaraan, makakita ka ulit. nung mga anak itong anak ko, talagang mama, tinatawagan ako ng doktor at dumating na. September Gagalawin 14. ang mata niya. Wala naman kayong pera at yung anak ko naman ay naka-incubator ang apo. September 2022 yun. Dapat naman po. Nakarantan pa. Okay lang na daw po ulit. Isang taon Nung na. nakarang taon pa po yun. Hindi na kami nakipagkuntakan. Gawa na nung may incubator ang anak ko, isang buwan, 4 na araw sa incubator. Nang hinga naman ako ng gatas, yung mahal namang gatas. Ade pala yung ko naman yung baby naman, na makaligtas naman yung baby. Yun na po yung umpisa nagtigil ako magpatak ng Tigil na mata. ang gamot niya. Pero naggagamot ka, nag-okay po yung ano. July 21 po, nung huling punta ko, isa check up nila, kailangan daw maparan daw ako ng asap nun. Tapos, nung time na yun, nakak naman tong ate ko ng kurang sa buwan. Nagpapatak pa ako ng mata. Yung schedule kami ng September, nung nakarang taon, 2022, July 21 kami pumunta, in-schedule kami ng September 14 para sa operation. Tapos yung time ng July 21 na mismo punta namin, yung ate ko naman pinanganak ng 7 months sa baby niya. Nung bang naglalabo yung mata mo, di mo naisip magpa-check up ka agad? Hindi. Hindi po. Nung umuwi po ako dito, Doon ka na nagpa-check up? galing sa nung 22 years old ako, umuwi ako dito galing Pasig. Naglalabo na talaga to, hindi po agad ako nagpa-check up kasi kami naman ay Wala din. Nakawalan. yung kasi may isang baby po dati yung ate ko ay namatayan din yan ay yung una pa. Tapos nagtrabaho agad ako noon pag uwi ko dito. Yung nasa Malinaw ako, doon na yung natutulala na nga ako. Alam ko na ang mangyayari sa buhay ko. Yung sasabihin nga ako ng amo ko na, tulala na naman si Norman. Pero nakakita ka pa ng konti. Oo, sa Malinaw. Nakakita pa ako. Tapos hanggang sa
nakakaramdam na ako ng di maganda doon sa mata ko kasi biglang may gumagalaw sa loob ng mata ko. Ay siya. Natutulala na siya kasi iniisip niya na nga na mabubulag siya. Tapos akala na mga kasama niya siguro natutulala lang siya sa isang tabi, pero hindi nila alam is andun na yung pag-aalala niya na mabubulag siya. Parang isang dugo na bumabagsak sa loob ng mata ko. Gumagano siya. Ngayon wala na ako nakikita. Tapos nag-decision ako, sabi ko kahit ang hirap magbiyahe, sabi ko sa amo ko, Kuya Uto, iatid mo ako at uuwi na ako. Kailangan ko umuwi. Tinulungan nila ako makauwi. Ayan, bali, nung nandun pa pala siya sa trabaho, no, talagang asin nawala na yung paningin niya doon, lumabo na, kaya nagpasama na siya sa mga kasamahan niya na makauwi at ihatid. Ang masaklap dito, may kwento dito ang tatay niya, may kaugnayan sa tatay niya, nakakalungkot, talagang, ayan, nakakapanglumo, nakakapanglata na magkaroon ka ng tatay na ganun. Yan, no? Alam din ng mga kaopisina mo na gano'n nga nangyayari sinabi mo sa kanila? Alam po nila. Buti pa yung mga kaopisina niya o katrabaho niya, may concern sa kanya. Yung tatay niya, ewan. Tinanong kasi wala rin naman po sila. May hirap lang naman po yun. Sa Kuya Utoy. At kaya napalipat yan, doon mamatay naman ang nanay ko. Ito na naman, di ba, habang wala na nung paningin si Norman, namatayan pa ng nanay si nanay. Hindi ko siya napakain gawa ng may inaatindi naman ako nung namatay kong nanay. Nalimutan ko siya. Sabi ko, anak ko, lumapit ka na doon para hindi kita makalimutan pakainin. Nakalimutan mo na may... Hapon na mayroon pala ako ditong bulag na malabo ang mata. Kasi di ka nga sanay. Gawa ng busy yung isa kong kapatid. Lalakad. Saka di po kayo sanay na may anak ang bulag, kaya... May bata akong karga. Baby pa naman yung nung December lang baby pa yung apo ko, iyakin, di busy ako. Tapos may patay, hindi ako makalit, marating na tao. Magkasunod-sunod yung problema nyo po, ano? Tapos sabi nung Sunod-sunod po yun. Sunod talaga yung problema nyo. Nagkape na yung nandun. Isko po. Grabe. Iyak na Simula doon sa... Hindi ko na naman. Simula saan? Sa unang baby nung ate ko. Doon nagsunod-sunod yung problema. Niniwan ako. Namatayan sa ospital. Hindi nga sumama nakalapit kami lang. Binuhat namin yung patay sa simbahan. Kung ano nang naranasan sa buhay. Namatayan. Sa harap namin namatay yung baby kahit sa ospital. Mama din nakalapit. Ginarga namin hanggang sa ospital patay. Yung bata, 3 months. Ba't namatay po yung 3 months? Ang laging umpisa ng baga po ay ang gatas niya nun po na. Tapos, okay doon niya, okay. Naging dahilan lang lumambot ang tayo niyan, baby. Hindi man ako nagpalit ng gatas. Adi ngayon, in-hospital ko. In-hospital ko siya ng 13 or 9 ng Talubatib. Tumigil na ang pagtatay ng bata. Bakit ang bata ganun pa rin mahina? Tinawid kami ng provincial, ganun pa rin. Sa awa ng Diyos namatay siya. Sumunod Diyos kami, 8 days kami sa ospital. Sumunod na taon, nag-umpisa na lumabo yung mata. Lumabas. Sunod na taon na yun, nag-umpisa na Pagkapatay po ng pamangkin ko. Nung nabasa namin, mga sumunod na taon, nagpamaynila na ako, yung mata ko na, sunod-sunod na yun. Ano yun? Pag ko naintindihan ko lang, late. Ano sabi? Ang sakit nung namatay ko apo ay sepsis, late onset. Eh sabi ko, naintindihan ko lang, late. Ultrasound ng bata, ang nakikita sa CT scan, sa pagkaganyan nga niya ay, yung kanyang pala mga bituka, tumaba. Sunod nun, naglagay yung bisa mulabo ang mata mo. Tuloy-tuloy na po yun hanggang sa pagka-uwi ko dito. Ilang araw, ilang buwan yung transition na mula sa nakita ka hanggang sa ngayon, hanggang sa tuluyang nawala yung paningin mo. Matagal ba? Taon din? Taon po. Taon din yung unti-unti siyang nawawala. Ito kasi masyado ko lang itong binaliwala. Nagtatrabaho din naman ako nun sa Maldaw. Kasi itong papa ko ay wala na talaga, hindi na nagpapadala. Tapos nagdalang yun hanggang sa patuloy yun. Pagdating ng Malinaw, Albay, nandun ako, siya ay nasa lupalip ng Sorsogon. Pupuntahan daw niya ako. Sige, pumunta ka dito. Hanapin mo ako. Nagpunta, binigyan ako ng pera. Yun yung huling hawak ko, pera nga nabakan ko na pinadala ko dito na galing sa kanya. Yun ang naalala ko kung pinadalang pa sila niya. Hindi na nagpapadala ako. Diba? Ibig sabihin, yun na din yung huling padala ng tatay nila sa kanila. Na siya ngayon? Doon nga ito sa lugar niya, Sorsogon. Wala ng balita. Pero alam niya na nangyari sa inyo? Alam, pero di na niniwala.
OMG, grabe. Ang lupit mo, tay. 'Di ba? Para sabihin hindi ka naniniwala. Ngayon, kapag naging vlogger ang anak mo, pag naging scouter ni Kuya Bal, huwag ka rin maniwala. Huwag kang lalapit sa kanila, no? Kakaasar. Walaan lang daw kami. Alam naman yung kaya nga ako nag-uwi ng malinaw at hindi naman para naman siya kasi. Hindi yun bulag. Bulag lang. Hindi bulag. Ba't di kami suportahan? Ngayon, papanood nyo nila. Papanood na ito. Ewan Parang pinapalabas pa ng tatay na parang nagluloko or nagsisinungaling si Norman. Talagang ang lupit, grabe. Tatay siya, ha? ko sa kanya, bahala siya. Wala, sabi ko sa mga anak ko, basta anak ko, pag nakakita ka, alam mo na, tayo na lang din. Yes. May pamilya naman siya, humihingi naman kami ng tulong. At kung meron baga pong mabuting loob. Ibig sabihin yung pamilya man lang sana ni tatay. Kung wala man yung tatay, yung pamilya nung tatay. Tatay ni Norman, o mga lolo, lola, tita, tito, parang wala din siguro. May pera sila, 5,000 kung ano ganun, naipon namin. At naipagawa na namin ito. Ang hihingi sa amin ito nung una, 140,000. Kahit nga 40, kahit 1,000, nirap kami. 140k po yung pangpaano ng mata niya. Una. Tapos nitong huli, sabi niya, mag-ano kami ng PhilHealth, naging 94,000. Ngayon ka, lapit ako sa Asia. Ngayon sabi niya na lang tayong waiting. Lahat na, naglapit lang kami kay Talyado, yung Team Gawa Palas, waiting din kami. Inabot na naman ngayon ni Jose Talyado, naglapit na naman kami, waiting pa rin kami. Kaya sabi niya, Mama, bakit ano naman na ito, hindi tayo napapasama. Kaya mo anak ko, ba't dasal tayo, may maraming magandang loob. Kakatanong din sa atin. Kaya nyo po, dito sa mga viewers natin, sigurado may magpapatid ng tulong dito kay Norman. Salamat. Kasi lahat naman ginawa niya para po sa inyo eh. Nagtrabaho siya para sa inyo. Totoo. Yung tapat na ginagampatan ng tatay niya na siya na yung gumagawa. Siya lang tumatayo. Iniwan pa. Yung aking anak. Opo. Ang lang damay-damay. Ay, hirap pa talagang walang pera sa ospital. Naranasan ko po, napapauwi na ako, hindi ako makauwit, wala akong pamasahe. Gusto ko umuwit, makakuha ng pera dito kung sino magbibigay or ano. Naranasan ko talaga, mahirap. Sabi nila, pag nakakumpain, kakain. Hindi lahat na nakakumpain, kakain ng ano. Gawa ng natural. Wala ako, di ako nabigyan ng pagkain. Siyempre, yung iba lang, oras na ng pagkain. Hindi ako kumain. Maghapon, di ako kumain. Ayaw pa lang umalis sa ospital. At ang inaantay ko yung resulta. Ng reseta ng apo ko. Pag wala akong makukuha sa loob, lalabas ako. Wala akong maibili. Maliban dyan sa ano, wala ka may ibang nararamdaman, Norman? Wala po. Yan lang. Kahit sumasakit yung ulo, hindi. Ayan, gawan po natin ang paraan mga kalingap na mapa-check up po natin si Norman sa Naga kay Dr. Atienza. Sabi ko lang, Yung Dr. Atienza po. Kay Dr. Atienza. Ayan. Pinanda po yung doktor na po yung mag-opera dito sa buong Bicol Region. Hanapin natin si Dr. Atienza. Mapatingnan po natin si Norman. Ngayon sa ngayon na, ito po yung may tutulong ko sa inyo. Gamitin niyo po kung sa inyo pwedeng magamit. ay malaking tulong po talaga. Hindi lang kung saan gamitin. Number wala po, pagkain ng apo ko. At Nay, pagkala naman ng asawa, 800 nitong Oh, Nay. 6,000 pesos po. Diyan nyo na muna po yan, Nay. Kuya, bera tayo. Opo. Maraming salamat po sa nagbibigay ng tulong sa amin. Grabe yung nanay. Ito po. Grabe talaga yung ramdam talaga natin yung hinagpis ni nanay. Tapos ngayon is pagpapasalamat. Napakaraming tulong po ito para sa amin. Rosette. Bibili ko po ang dapat namin mabili. Pero sipag ni nanay, tingnan nyo bro. Ito, pinagtsatsaga ni nanay ito. Grabe na po ang sakripisyo ng mama sa buhay niya. Simula pa lang po ng 6 years old yan. Simula pa lang 6 years old ka? Kinikwento na po sa amin yung buhay niya. Ang buhay ko po yung sabon. Wala talaga. Grabe talaga. Sapol po ang buhay ko. Kasi umalis kami sa Matnog. Itong taon na ko. Nakasursukan po pala kayo. Tatay ko yung Matnog. Tapos yun namang Grabe na yung pinagdaanan nyo, Nay. Ilang taon na po kayo? 57. Anong pangalan niyo po, Nay? Corazon. Corazon. Doktor. Si Norman. Kung sa Grabe, hirap, sinusubok kaya ang talaga kayo, Nay, no? sabi ko po sa marami. Yung tatanong ko minsan sa atasa ay bakit yun yan ha? Sabi ko, yung Sobrang tibay na ba namin? Yung hirap ng buhay, kaya ko lahat. Pero ang mawala ng paningin ng anak ko, diyan ako natatalo. At
totoo lang po. Ito yung Ano sabi mo, Norman? Yung tinatanong mo minsan sa Panginoon? Bakit sobrang tibay na pala para sa amin na lahat ng gantong problema. Sabi niya sa sarili niya, Mama, bakit lahat ng problema yung nasa atin? Ewan ko, anak ko, hindi naman basta mga ugali ko. Hindi naman ako masamang tao. Sakit sa puso mo. Kaya niyo po yan, kaya niyo po yan. Kakayanin po talaga. May mga anak. Kaya niyo. May mga anak talaga. Kakayanin. Saka, anumang pagsubok, problema ang pinagdadaanan niyo, magtiwala pa rin tayo sa Panginoon. Ano? Kaya bagang sabi ko sa marami, ang kahirapan kaya ko, paghihirap ko kaya ko, pero ang mawalang paningin ng anak ko, talo ako. Talo po talaga ako. Pray ka lang na, pray lang po. At nga sa mga bata, basta lang tayo anak ko, huwag mawala ng pag-asa, may panahon pa. Pagsubok lang po ito. Ayan. Tama ka, nanay. Tama ka, nanay. Ayan, dasal lang, pray lang. Napakahaba pa ng panahon na pwedeng ipagkaloob sa atin ni Lord. Basta lagi lang tayo manalangin. Ano mga pagsubok na nararanasan nyo, lahat ng tao may pagsubok. Lahat ng tao nagkakaproblema. Pero, kanya-kanya na lang kasing pamamaraan kung paano natin to dalhin. Kung malapit kayo sa Panginoon, lahat ng problemang yan, lahat ng pagsubok na yan, is magaan lang yan. Dahil kasama natin si Lord sa pag-solve. Ayan, wag nating isipin na pinapabayaan na tayo, wag nating isipin hindi na tayo mahal. Dahil, alam nyo ba, habang binibigyan tayo ng pagsubok ng ating Panginoon, mas lalo tayong napapalapit sa Kanya. Kaya, lagi lang tayo magpasalamat, lagi lang tayo mag-pray. Ano man mga suliranin natin or may mapasasalamat man tayo, ayan, lagi pa rin tayong lumapit sa Kanya. Nabibless man tayo, pasalamat pa rin tayo sa Kanya, wag pa rin tayong makakalimot. Kaya siguro ang ano ko dito kay Norman, wag mong questionin si Lord dahil lahat ng yan is may dahilan. At ito na nga yung dahilan, di ba? Dahil ganyan yung mga naranasan nyo. Sabi mo nga si nanay simula 7 years old or 6 years old talang hirap na sa buhay. Ang dami ng problemang dinanas. Kayong pamilya. Siguro ito na yung dahilan, di ba? Na mapalapit kayo kina Kalinga Prab, na syempre si Lord din yung may dahilan. Tapos ngayon nga yung latest video nga ni Kalinga Prab na nakakakita ka na, at sabi pa ni Kalinga Prab is pwede ka na mag-scouter. Congratulations, ibig sabihin pwede ka na maging vloggers. Ito na yung simula. Ayan, isusupport ka namin talaga, kaya sana gamitin mo sa mabuti yung magiging offer sa iyo ni Kalinga Prab at ng buong team ng Kalingap. Sana maging mabuti kang tao, pagpatuloy mo lang yan. At saka wala akong masabi. Ayan, congratulations. I-share ko sa inyo kung baka sabihin nyo bakit ako nagko-congratulations, kasi yung bagong video po ni Kalinga Prab is nakakakita na si Norman. Kaya ayan, thank you Lord. Ayun lang mga Kalingap, thank you for watching. God bless you all and Jesus loves you. Lagi lang tayo mag-pray at magpasalamat.